Oh, bumanat na naman mga kababayan si Harimao. Bakit niya Mr. Maravillas? Ayan pa, mga kababayan, binanatan yung ating Pangulong Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Bongbong Marcos, inaakusa niya na wala daw isang salita. Pero gusto niyang humingi ng tulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos versus ICC. Talaga niya Mr. Maravillas, itong mga kampo ni Maudix, mga spoiled brat. Saan ka nakakita niyan? Gusto mong humingi ng tulong? Humihingi ka ng pabor. Pero yung hinihingan mo ng pabor, binabanatan mo. Di ba? Kung hindi kayo santambak na mga abnormal, anong tingin ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? At anong ang tingin ninyo sa inyong sarili? Mga espesyal ba kayong mga nilalang dito sa mundo para pagbigyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na habang nilalait ninyo, binibira ninyo, sinisiraan ninyo, lalo na ng inyong patron, bibigyan pa rin kayo ng pabor? Ano kayo, sinisurte? Kaya ba, walang isang salita, Harry Roque Islams Marcos, flip-flopping, but wants help versus ICC. Talaga niya, Mr. Maravillas. Tingin ko, tumira din ito ng Pintanisi. Si Harimao. Kasi, abnormal kong mag-isip. Walang ganyan sa mundo. Wala kayong makikitang tao na normal yung pag-iisip na habang sinisiraan ninyo at walang pakundangang dinodorog araw-araw, bibigyan pa kayo ng pabor. Di ba? Kaya nga tinanggal na yung asawa po ninyo as board member ng Pag-ibig kasi walang pag-ibig sa inyong mga puso. Tapos mga kababayan, sabay dikta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan po, Roque challenges PBBM to formalize stand against ICC. Sino kayo na magdikta sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala kayo sa posisyon para diktahan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story nitong mga kwentong ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills para sa mga taga rito sa amin, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gustong mag-travel, pwede na kayo magpa-booking online dito po sa aming office. Pati sa mga hotels, may Paymaya po kami, may bayad center na rin po dito sa aming office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Saka ito po yung bago naming product na binibenta, iGlow Serum from South Korea. Negosyo siya ng aking anak na architect, entrepreneur, Riz Maravillas. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya before and now. Yung mga inquiries ninyo, dumirikta na lang kayo po sa kanya
Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan. Mainam po siya. Pahid-pahid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries nyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. Ito yung spoiled mga kababayan na dating spokes ng dating Pangulong Digong na pabalik-balik sa China. Anong pinagkakatarantahan ninyo? O hindi sumunod na lang si Maudigs, yung inyong patron, kay spiritual advisor niya, kay Pacquiao. Friend naman niya si Xi Jinping. O di ba? O di umish ka po na rin siya. Kaysa para mabawas-bawasan po yung problema natin dito sa ating bansa. Tinuruan mo pa niya, Mr. Maravillas. Kahit hindi ko yan turuan, naiisip na nila yun ngayon. Nauna na po si Pacquiao. Ayun, investigasyon pa lang po ng Congress, ng House of Representatives, saka yung Senado. Pero niya, Mr. Maravillas, talagang malakas si Pacquiao. Malakas sa mga senador. Si Super Ate niya kontra sa Subpena. Si Subiri naman, kung ano-anong palusot, madili lang yung pagpirma. You see, mga kababayan, wala silang paki sa mga biktima. Yun ang nakakalungkot dito sa ating mga politiko. Talaga niya, Mr. Maravillas, kailangan talagang i-abolish na yung Senado. I-post na natin yung People's Initiative. Natutulog lang po yung People's Initiative. Nag-hibernate muna. Pag hindi sila dyan tumino, yung mga mamamayang Filipino na, yung ang magdidesisyon para i-abolish yung Senado. Pero balik muna tayo dito mga kababayan sa sinasabi ni Harry Roque. Ito yung sabi ni Harry Roque mga kababayan. Former presidential spokesperson Harry Roque challenges President Ferdinand Marcos Jr. to formalize his stance against ICC cooperation, highlighting patterns of shifting policies on crucial national issues including bilateral relations in peace talks. Igagaya mo pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ina-accuse ninyo walang isang salita. Hindi na kayo nahiya. Yung pinaglilingkuran po ninyo, yung dinidefend ninyong dating Pangulo, siyang walang salita, walang isang salita. Naubos yung administrasyon niya. Lahat ng sinabi hindi man natupad. O di ba? Una, yung war on drugs, sabi niya 3 months lang. Naubos yung naubos yung 6 na taon. Hindi man natapos. Mga kababayan, sabi hindi tatakbo, tumakbo. Sabi isusulong yung federalismo, hindi man nangyari. Tapos ngayon, kontra sa charter change. Noong panahon, siya yung nagsusulong ng tsatsa para sa federalismo. Ngayon, kontra na siya. Tapos i-accuse ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na walang isang salita. Ita-challenge pa ninyo na i-formalize yung kanyang sinabi. Hindi pa kayo ba nakontento doon sa naging payag ng ating Pangulong Bongbong Marcos? May official announcement. Yung Presidential Communications Office tungkol mismo sa naging announcement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito siya, Ipa-frame kaya ninyo ito. Kailan ba to? January 23, 2024. Sabi rito, PBBM reiterates ICC has no jurisdiction over Philippines. Won't cooperate in its investigation.
Kulang pa sa inyo itong naging pahayag. Reiterate na nga lang. Paulit-ulit lang po. Kung wala kayong paniwala sa sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di wag kayong maniwala. Di ba? Wala na kaming magagawa. Kung ayaw ninyong maniwala, paniwalaan ninyo ang gusto ninyong paniwalaan. Kung ang pinaniniwalaan ninyo, pumasok na yung mga investigador, tulad ng sinasabi ni Trillanes, naniniwala kayo sa kaaway ni Digong, si Trillanes. Tapos yung mga militant organizations. Kung yun ang gusto ninyong paniwalaan na tapos na yung investigasyon at anytime lalabas na yung warrant of arrest, di sige. Yun ang paniwalaan ninyo para tuluyan na kayong mabaliw. Sa kakaisip, kasi si Juan po, mga kababayan, si Harry Roque, by his own admission, hindi na daw siya makatulog. Malamang mga kababayan talaga, mandaluyong ang bagsak nito ni Harry Roque. Hindi na makatulog Sabi rito, kailangan daw i-formalize ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung non-cooperation sa ICC, citing concerns over national sovereignty. Ginawa na po. Ano pang gustong mangyari ninyo? Unang-una, hindi naman tayo member. Hindi man po binago yung naging desisyon ni Digong na umalis sa ICC as member country. So, anong problema ninyo? O, diba? Yung resolution niya ng Kongreso. Resolution yun ng Kongreso. Ang resolution ng Kongreso ay urging the executive. Wala mang aksyon doon sa resolution ng Kongreso. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba malinaw yon? Ito yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Kita ninyo, Harimaw? Pang 100 times na nga. Ilan pang times ang kailangan ninyo? Gusto pa ninyong gawing 1,000 times? Ano yan? Para na yan abnormal yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga sabi natin mga kababayan, kung ayaw ninyong paniwalaan yung naging stand ng ating Pangulo, edi wala nang magagawa niyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi 100 times na niyang sinabi. Sasabi niya, I consider it as a threat to our sovereignty. The Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as an ordinary people, they can come and visit the Philippines, pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that that they do not come into contact with any agency of the government. Pwede silang pumasok as an ordinary citizen kasi wala mang pagbabawal sa kanila to come as an ordinary citizen. Yun na niya, Mr. Maravillas, yung ginatatakot ng mga Duterte. Kasi malamang nagtanong-tanong na, pwede silang magtanong-tanong. Pero yung makukuha nilang information sa pagtanong-tanong, hindi man yun official po. Kasi walang recognition yung ating gobyerno. Para namang hindi abogado siya, si Atty. Roque. Kala ko ba, international lawyer ka? So, kung ano man makukuha nilang information, mga hearsay lang yon. Hindi yun i-recognize ng ating gobyerno. Kasi nga, di man tayo member. Pero anya, Mr. Maravillas, kasi yung investigasyon, yung member pa tayo. Wala na tayong magagawa doon. Kasi hindi pa naman presidente noon yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? At yung magdidesisyon yan sila, yung sa ICC.
Ang maganda niyan kasi, international lawyer ka naman, Attorney Harry Roque. Sabi nga ng ating mga mamamayang Filipino, kung wala man kayong kasalanan, harapin. Yung mga Marcos nga, tinagtad ng mga kaso, local at international, pati sa New York, kinasuhan, hinarap ni Mrs. Marcos. Never na nagtago yung mga Marcoses at wala tayong narinig sa kanilang reklamo na tulad ninyo at pagiging paranoid. Never na humingi ng tulong kasi yung nakaupo, kalaban. Lahat anti-Marcos. Sinorvive nga yon ng mga Marcoses. Kayo pa na mga Duterte, matatapang. Yung mga Marcos, lalo na yung ating Pangulong BBM, sabi mismo ng inyong patron, weak leader. So bakit parang ang nangyayari ngayon, lumalabas, kayo yung weak leader? Tapos may pa-conference pa kayo na I think may activity ngang pinaplano kayo. Maisog rally, di ba? Sa Cebu yata may maisog rally. Ang ibig sabihin ng maisog, matapang. Labas ninyo, pinapakita ninyo, hindi man matapang leaders, matalaw. Ano niya, Mr. Maravillas, ang ibig sabihin ng matalaw? Yung matalaw po, yung takot. Kabaliktaran ng matapang. Sa English po, coward of the country. Di ba may kantang ganyan? Yung sabi ng ating Pangulong Bongbong, and if the ICC is contacting agencies of government such as police personnel and local governments, Marcos said he directed not to cooperate with the representative of the international body. Huwag ninyong sasagutin. Yon ang sagot natin, that we don't recognize your jurisdiction. Therefore, we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations ICC is doing here in the Philippines. So ano yung pinoproblema po ninyo, Attorney Harry Roque? O baka naman ginagamit ninyo itong issue para lagi kayong pinag-uusapan kasi gusto ninyong tumakbo for senator uli? Tumakbo kayo for senator, sigurado kaming hindi namin kayo iboboto. Tulad ng dati, hindi namin kayo ibinoto. Sabi ni Harry Roque, kailangan daw na ilagay sa sulat, to put into writing his vow not to cooperate with the International Criminal Court, but lambasted the chief executive for failing to keep his word on certain issues. Fake news naman po kayo. Mga baliktad yung sinasabi ninyo. Ang hindi marunong magtupad sa kanyang salita na hindi mo na matandaan kung ilang beses niyang ginawa, yung patron po ninyong si Maudigs. Walang halaga sa kanya yung salita. Hindi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun mismo yung kanyang campaign, slogan. May prinsipyo, may isang salita. Bagong Pilipinas, bagong mukha, may prinsipyo, may isang salita. Yon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag na ninyong itulad sa inyong amo. Yang sinasabi ninyo na walang isang salita, yon yung inyong amo. Kasi ang hilig niya sa double talk, simula't simula, sabi niya, wala siyang ambisyon na magpangulo. In his February 17 column for the Philippine Star, Roque accused Marcos of having a penchant for changing tune on several national issues but claimed he did not wish to insult the President. Yung mga sinasabi po ninyo sa column ninyo, baseless. Yang sinasabi ninyo na having a penchant for changing tune, yan mismo yung amo ninyo. O di ba? Never sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ilig ninyong mag-akusa, kayo yung guilty sa ganyang mga pag-uugali. Lahat kayo, pati si Inday ganon,
Sabi ayaw niya, okay lang yung tanggalan ng confidential funds. Pagkatapos galit. O diba? The issue niya has nothing to do with makismo. It has everything to do with preserving our national sovereignty from foreign intrusion. Wala kayong karapatan magsalita ng ganyan na it has to do with preserving our national sovereignty kasi kayo mismo, yung administrasyon ng amo ninyo, failed sa pag-depensa ng ating sovereignty sa West Philippines Sea. Pinabayaan ninyo. Pinabayaan ng amo ninyo. Ayaw ngang i-recognize yung unclosed decision. Pagkatapos sinabi pang pwede na inyong gawin niya na province kami rito. O diba? Sabihin niyo yan sa pagmomuka ng amo ninyo, huwag sa ating Pangulong Bongbong Marcos na naninindigan sa sovereignty ng ating bansa. Roque then proceeded to enumerate the issues where Marcos changed his stance, including charter change, cooperation with the ICC, strengthening the bilateral relations between China and the Philippines, and resuming peace talks with the Communist Party of the Philippines. Alin man doon ang binago ng ating Pangulo yung stance? Unang-una sa charter change, hindi man nagsabi yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya sa Chatsa. Di ba? Kailan yun sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ayaw niya sa Chatsa? Pangalawa, dito sa cooperation with the ICC, wala mang binabago yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man nakikipag-cooperate. Ayun nga yung binasa natin. 100 times ko anyang sinabi. We will not cooperate. So ano yung binago doon? Yung sinasabi mong strengthening the bilateral relations with China, ganun pa rin yung relasyon natin sa China. Pero hindi natin pwedeng hayaan yung kanilang pagmamalabis tulad ng ginawa ng inyong amo. O diba? Doon nga po sa Mindanao, may project din ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakalimutan ko lang kung anong infra project. Ang nanalong kontraktor po, Chinese. O, di ba? I-post na lang po ninyo kasi hindi ko na makita yung balita. Last week yun, mga kababayan. Ibablog ko sana. So yun po, wala mang personalan sa mga Chinese contractors po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag lang kamkamin yung ating territory. You see, kahit nga yung lagi tayong inaaway kung anong pinagsasalita sa atin, yung ambassador, pinalayas ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba hindi? Minimaintain niya yung relasyon. Ayaw niyang lumala. Pero hindi nangangahulugan na pababayaan natin yung pagmamalabis ng mga Chinese sa atin. Ganon, balansyado po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya itong mga akusasyon po ni Harry Roque, baseless po lahat. Tapos ito pong peace talks with the Communist Party of the Philippines. Wala mang sinabi yung ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi na makikipag-usap. May sinabi pang ganon. Ang gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos, maging maayos ang lahat. Yung gustong sumuko sa mga communist, di sumuko sila. Yung lumalaban sa gobyerno through arms, tuloy yung operations ng ating armed forces against the Communist Party of the Philippines armed group, yung mga NPA. So anong pinagpuputok ng butsi ninyo? Sabi po ni Roque sa kanyang column, on the issue niya of the ICC, Roque said, it only took Marcos 9 months to backtrack on his previous statement that the Philippine government will not cooperate with the tribunal in its investigation on the alleged human rights abuses committed during the Duterte administration's bloody drug war. Fake news. Binasa pa lang natin yung statement ng ating Pangulong Bongbong. Indeed, the sudden change in the policy direction of this administration is disconcerting. The decision has become controversial too, since former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte have been named respondents in the drug war case. Roque said an executive order formalizing Marcos' vow not to cooperate with the ICC will show his sincerity.
tinuturuan pa ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa dapat na gawin. Sino kayo na magmando sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Harapin ninyo yung problema ninyo na kayo man lang ang may gawa. Ayan man lang po, mga kababayan, huwag kayong naniniwala doon. Pasikat lang po siya, daldal ng daldal. Kasi po, 1 year na lang, eleksyon na. Kailangan laging litaw yung kanyang pangalan. Ang akala niya, sa pagpasikat niya mga kababayan, magugustuhan siya ng mga mamamayang Pilipino. Lalo po kayong isusumpa. Walang magsiseryoso sa inyo. Kasi lahat ng mga sinasabi ninyo po, walang base. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.